Philippine National Police nagpatupad ng panibagong balasahan sa 8 matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Mga tauhan ng National Bureau of Investigation nakakalat na sa bansa para hanapin si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa posibleng ipatala agad sa The Hague kapag naaresto ayon sa Department of Justice. Senator Robin Padilla mariing itinanggi ang akusasyong itinakas niya si Senator de la Rosa. Dagdag na 150,000 metric tons sa import quota sa karne ng baboy ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At DepEd at lokal na pamahalaan ng Agusan del Sur handang-handa na sa pagsisimula ng Palarong Pambansa 2026. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 22, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpatupad ng panibagong reshuffle ang pamunuan ng Philippine National Police sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ang reshuffle ay kasunod na mandatory retirement ng ilang mga opisyal ng PNP. May report si Lea Ilagan live. Lea, sino-sino ang inilipat ng pwesto? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kabilang sa inilipat ng pwesto si Police Major General Wilson Joseph Lopez mula sa Directorate for Intelligence na inilagay bilang number 3 man ng PNP. Kapalit na nagretirong si Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo. Si PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Toanyo naman, inilipat bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 6 o Western Visayas. Pinalitan ito sa pwesto ni Police Brigadier General Josefino Digan na inilagay naman sa Directorate for Operations. Mula naman sa Police Regional Office 2, inilipat bilang Chief ng Public Information Office si Police Colonel Allen Reyco. Mula Directorate for Operations, inilagay naman si Police Brigadier General Alan Manibog sa Police Regional Office 12. Pinalitan nito si Police Brigadier General Arnold Argente na ipwinesto sa Directorate for Intelligence. Mula Directorate for Intelligence, inilipat naman sa PNP Anti-Kidnapping Group si Police Brigadier General Edwin Valles. Kapalit ni ito na nagretirong si Police Brigadier General Glicerio Cancilao. Mula naman sa Civil Security Group ELA, inilagay naman sa Directorate for Intelligence si Police Colonel Reynaldo Pasiguin. Ang naturang reshuffle ay epektibo ngayong araw, May 22. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Nangako ang Philippine National Police o PNP na dadaan sa istriktong operational procedures at paggalang sa karapatang pantao ang pagsisilbi ng arrest warrant kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may direktiba siya sa mga pulis na magpatupad ng maximum tolerance at professionalism. Kahapon sinabi ng Department of Justice na maaari nang isilbi at hulihin si Senator Bato na may arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crime against humanity of murder. Matapos ilabas ng Department of Justice ang utos para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa, inihayag ng National Bureau of Investigation na nakakalat na ang kanilang mga operatiba para hanapin at arestuhin ang senador. Mula sa Pasay City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live.
Benedict, ano ang susunod na gagawin ng NBI kung maaaresto si Senator Bato de la Rosa? Magandang umaga, Ella. Ayon Senator Melvin Matibag, kung sakaling maaresto nila si Senator Ronald Bato de la Rosa, ay ito-turn over nila ito sa Department of Justice. Matapos ito ay ang DOJ na ang mga katiba sa kustudiyan ito. Ay nakakalat na ang mga tauhan ng NBI sa bansa para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Positibo naman ang panalangin ng NBI na maaaresto nila ang senador sa kabila ng ginawa nitong pag-alis sa compound ng Senado noong May 14 ng madaling araw. Bumwelta rin ng NBI sa Alright, balikan po natin ang pag-uulat niya ni Benedict Samson. May posibilidad na idiretso kaagad sa The Hague sa The Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa kapag naaresto ng mga otoridad dito sa Pilipinas. Bagamat hindi idinitalye ni Justice Secretary Frederick Vida ang magiging kustodiya ng senador kapag naaresto. Pero ang sigurado ay ipapadala nila ito sa ibang bansa kapag i-turn over sa International Criminal Court para humarap sa International Tribunal. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Kahapon inatasan na ng DOJ ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police upang magsagawa ng operasyon para arestuhin ang mambabatas. Nakadepende sa magiging resulta ng investigasyon ng binuong panel ng Department of Justice kung sasampahan ng reklamo si Senator Robin Padilla dahil ito ang kasama ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang lumabas ito sa Senado. Samantala, tiniyak ng ahensya na irerespeto nito ang mosyon na planong ihain ang kampo ni Senator De La Rosa sa Korte Suprema. May report si Benedict Samson. Inatasan na ng Department of Justice ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay nito ay itinuring na rin ng DOJ na fugitive from justice si Senator Bato. Pero sa mga naunang pahayag ng mga abogado ni Senator De La Rosa, pinag-aaralan na nila ang ihahaing motion for reconsideration matapos hindi katigan ng Supreme Court ang hiling nilang temporary restraining order para pigilan ang arrest warrant ng ICC laban sa mambabatas. Gayunman, sinabi ng DOJ na irerespeto pa rin nila ang mosyong hihahain ng kampo nila Senator Bato, subalit. Alam po natin na MR is a legal remedy available to Senator Bato. No, that's available to any person whose application may have been denied before any court. But be that as it may, ito po yung directive ngayon, and it's too early for us to speculate. Okay, I think we'll cross the bridge when we get there. That's the, ito muna tayo, no? And the directive is that there is now that instruction, okay, that the warrant is enforceable. Samantala, ipinaubayan naman ng DOJ sa binuo nilang panel ang pag-iimbestiga at rekomendasyon sa reklamong maaaring kaharapin ni Senator Robin Hood Padilla. Sa kuha ng CCTV na ibinahagi ng Philippine National Police, makikita na kasama ni Senator Robin Padilla si Senator Bato nang lumabas ito sa Senado noong May 14 ng alas 2:30 ng madaling araw. Depende na po yan sa fact-finding panel, no? Because we understand na kahit yung facts by the PNP, by the DLG have already made their own investigation. At the end of the day, the DOJ will be the one to see kung yung facts po na yan may kaakibat na element in the crimes charged or whatever crime may be warranted. Okay, so as to whether or not they may be held liable, that will depend entirely on what facts are present. And so the facts are not yet ascertained. No? So we'll see by then. Ayon pa sa DOJ, sa ngayon ay wala pa sila natatanggap na warrant of arrest mula sa ICC laban sa iba pang mga personalidad na isinasangkot sa kasong crimes against humanity na nangyari umano sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ni Senator Robin Hood Padilla ang akusasyong itinakas niya si Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, taliwas sa mga kumakalat na haka-haka, maayos silang lumabas ng Senado noong Huwebes ng madaling araw. May detalye si Jed Neresina live.
Jed, ano yung paliwanag ni Senator Padilla kaugnay ng issue? Ayon kay Senator Padilla, maayos silang lumabas ni Senator De La Rosa ng Senado sa gitna ng presensya ng maraming pulis at security personnel. Dagdag ng senador na wala silang anumang pagtatangkang umiwas sa otoridad ng panahong iyon. Mariing itinanggi ni Senator Robin Hood Padilla ang mga paratang na itinakas niya si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa premises ng Senado noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Paliwanag ng senador wala silang dahilan para tumakas dahil wala namang inihahaing local warrant of arrest laban sa dating Philippine National Police Chief. Ayon kay Senator Padilla, paano sila tatakas gayong tila ang bawat sulok ng Senado ay may mga closed-circuit television, camera o CCTV at maraming pulis sa loob at labas ng lugar. Binigyang diin din niya na wala namang humarang sa kanila nang sila ay lumabas sa premises ng Senado. Kwento pa ng senador, umalis sila ng madaling araw dahil kailangan niyang umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Paliwanag niya na dahil dito ay sumabay lang sa kanya si Senator De La Rosa dahil wala itong dalang sasakyan. Magugunit ang inamin ni Senate President Alan Peter Cayetano na noong tumating si Senator Bato sa Senado noong nakaraang Lunes, May 11. Inahatid lang o na nakasakay siya sa sasakyan ni SP Cayetano. Dagdag ni Senator Robin na ibinaba niya si Senator Bato sa Makati kung saan ito sinundo ng sarili nitong sasakyan at hindi na niya tinanong ang senador kung saan siya pupunta. Bilang kilalang malapit din sa dating PNP chief na si De La Rosa, nanindigan si Senator Padilla na hindi pugante o takas ang kapwa niya senador. Hindi niya ito matanggap lalo na at base lamang ito sa foreign tribunal. Giit pa ni Senator Padilla, dapat igalang ang sariling proseso ng ating bansa. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nakahandang ibigay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang CCTV footage na maaaring nakakuha ng paglabas ng Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alamin natin ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Handang makipagtulungan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ginagawang investigasyon sa umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay former Philippine National Police Chief at ngayoy Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, ibibigay nila ang kopya ng CCTV footage na maaaring nakakuha ng paglabas ni Senator Bato sa Senate premises. Sinasabing lumabas ang mambabatas pasado 2:00 noong May 14 matapos ang nangyaring tensyon sa Senado. Kahapon sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na nag-request ang Special Panel of Prosecutors ng Department of Justice ng CCTV footage sa vicinity ng Senate na sakop ng kamera ng MMDA. I think there's a letter na lumabas nga sa internet na supposedly i-deliver ngayon sa MMDA. Whatever the investigating authorities needs and whatever the other agencies of the government needs, the MMDA is ready to cooperate and we will give them all the information that is in our database. Samantala, sinabi ni former PNP Chief Torre na nakabantay ang kanilang ahensya sa paghuli kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press conference ngayong umaga, pabiro niyang sinagot ang tanong kung nakahanda siya na manguna sa paghuli kay Senator Bato. Si former PNP Chief Torre ang nanguna noon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maipadala ito sa International Criminal Court. In terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede niyo kami maasahan dyan. Basta sa MMDA area, nandiyan sa kalsada, di ba, sa ilalim ng kanal, sa imburnal, yan, pwede. Sa ngayon, hinahanap na ng mga otoridad si Senator Bato na may arrest warrant sa International Criminal Court na nahaharap sa kasong crime against humanity of murder. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan po natin ang ulat ni Benedict Samson hinggil sa inihayag ng National Bureau of Investigation na nakakalat na ang kanilang mga operatiba para hanapin at arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
Yes, Benedict. Aga, ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, kung sakaling maaresto nila si Senator Ronald Bato de la Rosa, ay ito-turn over nila ito sa Department of Justice. Matapos ito ay ang DOJ na ang mga ngasiwa sa kustodiya nito. Pero sa ngayon nakakalat na ang mga tauhan ng NBI sa bansa para sa paghahanap at pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Positibo naman ang pananaw ng NBI na maaaresto nila ang senador sa kabila ng ginawa nitong pag-alis sa compound ng Senado noong May 14 ng madaling araw. Buwelta rin ng NBI sa sinabi ng legal counsel ng senador na si Attorney Jimmy Bondoc na hindi maaaring ang abogado ang tumanggap ng warrant of arrest. Ayon kay Director Matibag, kung sino anya ang aarestuhin ay siyang nararapat na tumanggap ng warrant of arrest. Samantala, naniniwala naman ang NBI na nasa Pilipinas pa si Senator Bato dahil wala pang record ang Bureau of Immigration na nakalabas na ito ng bansa. Aga, patuloy naman ang panawagan ng NBI na sumuko na lang si Senator Bato de la Rosa sa mga otoridad. Yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Samantala, pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano na walang nangumusta sa kanila mula sa minority bloc noong kasagsagan ng gulo sa Senado noong May 13. Ayon kay Senator Erwin na miyembro ng minorya, nagpaabot sila ng mensahe sa kanilang mga kasamahan sa kanilang chat group. Meron po. As a matter of fact, may kumakalat na po ngayon. Parang 9:50 po, si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:55 yata, 9:56, nag-text na po si, I think, si Senator Migs, si Senator Sherwin, Keep Safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you. Ang last po na nag-text si Senator Bam na keep safe everyone. So, apat po kami ang nangumusta po sa kanila. Kasi nabalitaan na po na kumalat na po sa social media tapos mga nag-live po sila. So, Uunahin ng House Prosecution Team na ipresenta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang may pinakamalakas na ebidensya sa articles of impeachment. Nahaharap sa 4 na articles of impeachment ang pangalawang Pangulo, partikular na ang matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds at panunuhol ng pangalawang Pangulo. Sa July 6, posibleng magsimula ang impeachment trial. Reason why we are considering the proper sequence of article is because tinitingnan namin kung alin yung strongest, alin yung pinakamadali, although our submission is all of them are strong. Kaya lang magkakaiba sila ng nature, magkakaiba rin ng evidence. What we really wanted to happen is at the earliest possible time, at least may ma-establish kaagad kaming at least one. Hindi sinusuportahan ng ilang senador ang panukalang pahintulutan ng pagdalo sa regular session online. Kasunod ito na naging proposal noong nakaraang linggo ni Senator Rodante Marcoleta. Narito ang report ni Jed Neresina. Hindi sang-ayon si Senator Erwin Tulfo sa panukalang magpapahintulot sa mga mambabatas na dumalo ng virtual o online sa mga regular na sesyon at sa napipintong impeachment trial. Ayon kay Senator Tulfo, bagaman pinayagan ito noong panahon ng pandemya dahil sa mga lockdown, hindi na ito angkop sa kasalukuyang sitwasyon. pwede po dati yun, nung panahon po ng pandemic, di po ba kasi may mga lockdown tayo. Pero ngayon, bakit naman hindi po pwede? Di po ba unfair naman po yun doon sa mga pumasok? So, obligado pong pumasok. Pero pagdating na po sa mga botohan na gano'n, dapat po present ka. Huwag naman yung kung nasa abroad ka, kung saan-saan ka. Ibig sabihin na lalo na pag regular session day tapos wala ka, ay huwag naman po, mukhang hindi na po yata tama yan.
Magugunitang bago isuspinde ang sesyon noong nakaraang Lunes, May 11, 2026, formal na iminungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang kasalukuyang Senate rules para luwagan ang patakaran sa remote attendance. Mr. President, I'd like to propose an amendment to Rule 14, Section 41, Senate Session. And the proposal, Mr. President, is by way of an additional paragraph, Section 41C, after Section 41B of the Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows, Mr. President. Section 41C, allow a senator, for justifiable reasons, to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means, using appropriate information and communications technology. Ang nasabing proposal ni Senator Marcoleta ay inihain sa mismong araw kung kailan muling nagpakita ng personal si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang halos 6 na buwang absence sa Senado. Kasunod din ito ng pagpapalit ng liderato ng Senado na nagtapos sa botong 13-9-2. Para kay Senator Tulfo, hindi niya susuportahan ang mosyon ng kapwa niya senador para sa online participation at naniniwala siyang hindi rin ito lulusot sa plenaryo. I think pag dinala po sa floor yan, hindi rin po lulusot yan dahil talagang sa minority po, sigurado po ako ay hindi po boboto dyan. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, handa niyang tutulan sa plenaryo ang mungkahi ni Senator Marcoleta na payagang makalahok at makaboto si Senator De La Rosa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi siya physically present sa Senado. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ng House Prosecution Panel na sa June 15 na isasagawa ang pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos i-anunsyo na sa July 6, posibleng mag-umpisa ang paglilitis sa pangalawang Pangulo sa 4 na articles of impeachment na kinakaharap nito. Ang detalye hatid ng report ni Rosa Licos live. Rosalie, ano ba yung mga prosesong ginagawa sa pre-trial? Aga, inihayag ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na sa June 15 ang iniabiso sa kanila ng lead prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luiso na pre-trial para sa impeachment case na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Sa pre-trial, sinasagawa ang marking ng mga ebidensya at patukoy kung ilang testigo ang ihaharap sa gagawing paglilitis sa Vice-Presidente. Kaugnay ito ng 4 na articles of impeachment na maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at matinding pagbabanta laban sa Presidente, First Lady at dating House Speaker. Sa pre-trial, dyan gagawin yung mga stipulation of facts, dyan gagawin yung marking of evidence, dyan gagawin yung kung ilang mga testigo ang ihaharap. But kasi hindi pa namin alam kung ito ay gagawing formal or informal dahil normally sa mga ibang korte, ginagawa lamang ito before the clerk of court yung mga marking of evidence. Dagdag pa ng mambabatas, layo ng pre-trial na mapaigsi ang gagawing paglilitis o pagdinig sa kaso. Kaya both parties mag-agree yan. Normally, sa mga hearing na sa court hearing, ang ginagawa sa pre-trial, nagkakaroon ng stipulation of facts. Ibig sabihin, yung mga facts na i-admit na ay hindi na kailangan pampatunayan sa korte. So, like for example, siguro yung present position ng ating Vice President as Vice President. So, hindi mo na kailangan pampatunayan yan sa korte. Yung mga ganitong bagay. So, para mabawasan at yung mga dapat ipresenta sa korte.
Samantala, ayon sa mambabatas, patuloy ang screening process sa private prosecutors na makatutulong sa House Prosecution Panel. Sa kasalukuyan, ang veteran litigator na si Attorney Lorna Kapunan pa lamang ang inihayag na private prosecutor na tumutulong sa House Prosecution Team. Nilinaw ng House Prosecutors na volunteer o walang bayad ang partisipasyon ng private prosecutors. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coos. Tiniyak ng International Criminal Court Registry na mahigpit ang isinasagawang cell monitoring kung saan nakapiit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin nitong maagapan ang mga insidente ng pagkatumba ng dating Pangulo bunsod ng kanyang katandaan at maraming karamdaman. Iniulat ng ICC Registry na inayos na nito ang kanyang selda at mga visiting room upang mas maging ligtas at madali ang kanyang pagkilos. Kalakip ang ulat na hindi nakaranas ng anumang pagkatumba ang dating Pangulo sa nakalipas na 30 araw. Bagamat nananatiling confidential ang mga detalye sa kanyang iba pang mga karamdaman, sinabi ng registry na patuloy na minomonitor ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte at may buong access ang kanyang defense team sa kanyang mga health record. Naglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa dagdag na import quota sa karne ng baboy mula sa kasalukuyang 54,210 metric tons. Itinaas na ito sa 204,210 metric tons. Ang detalye hatid ng ulat ni Nel Maribohok live. Nel, ano yung dahilan ng pagtaas ng minimum access volume sa karne ng baboy? Tipong babalikan ang ulat na yan ni Nel Maribohok. Ipinagmalaki ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na mayroong 32,000 na mga board top-notchers mula sa mga pamilyang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito anya ang naging mga benepisyaryo ng programa sa pagpapatupad nito sa loob ng 18 taon. Kamakailan lamang isang dating 4Ps monitored child ang nagtala rin ng pinakamataas na marka sa kasaysayan ng Licensure Examination for Teachers o LET sa bansa. 2 beses isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Mula ito mamayang 3 p.m. hanggang 4 p.m. at 5 p.m. hanggang 9 p.m. Manipis ang supply ng kuryente kung saan umaabot sa 2,485 megawatts ang peak demand habang 2,653 megawatts ang available capacity ng grid. Bunsod pa rin ito ng persahang power outages ng mga planta, unavailability ng malalaking coal plants at mataas na forecast sa system demand. Simula sa Lunes, May 25, ipahihintulot na ang libreng parking para sa mga pasaherong sasakay sa Legarda Station ng LRT Line 2 na may dalang private vehicle. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hikayatin ng mga car owner na gumamit ng pampublikong transportasyon sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, may ilang mga panuntunan namang ipatutupad dito kabilang na ang pagbabawal sa overnight parking at hindi rin liable ang LRTA sakaling mayroong mawalang gamit o magkaroon ng damage ang sasakyan. Bukas ang parking area ng Legarda Station para sa complimentary parking mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11:30 ng gabi. Balikan natin ang ulat ni Nel Maribohok tungkol sa inilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa dagdag na import quota sa karne ng baboy. Yes, Nel. Yes, Aga, base sa Executive Order number 116 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagtataas ng minimum access volume o MAV sa karne ng baboy ay dahil sa patuloy na pagkalat ng African swine fever. Bunsod ng ASF, lumiliit o nababawasan ang pork meat supply mula sa local hog raisers na nagiging dahilan naman para tumaas ang presyo nito sa merkado. Base sa EO 116, itataas ng 150,000 metric tons kada taon ang pork import quota
sa loob ng 2 taon mula sa kasalukuyan 24,210. Sa kabuuan, aabot na sa 204,210 metric tons ang import quota sa karne ng baboy. 30,000 metric tons nito ay ilalaan sa processors at 120,000 naman sa Food Terminal Incorporated o sa Kadiwa ng Pangulo Program. Ang kautusan na ito ay agad na magiging epektibo sa oras na mailathala sa mga pahayagan na nasa general circulations o sa official gazette. Yan muna ang ating update. Balik sa iwaga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Hanggang mamayang 11:59 ng gabi na lamang ang Land-Based Service Contracting Program o LBSCP. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sa pagtatapos ng naturang programa, ihinto na ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa implementasyon nito kabilang na ang QR code at manual scanning. Magtatapos din ang pagbibigay ng 20% discount fare discount sa lahat ng mga pasahero. Hinihikayat naman ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers at stakeholders na makiisa at sumunod sa mga alituntunin ng programa para manatili ang maayos na pagpapatupad nito hanggang sa itinakdang deadline. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang May 27, Miyerkules bilang regular holiday. Sa bisa ng Proclamation No. 1264 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, idineklara ng Pangulo ang May 27 bilang regular holiday dahil sa Idil Adha. Batay ito sa naging rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Ilang mga bagong bahaing lugar sa Kalakang, Maynila na dapat iprioridad ang nakita ng Metropolitan Manila Development Authority. Tinayak naman ng ahensya na patuloy ang kanilang mga paghahanda sa tag-ulan at mga posibleng pagbaha. May ulat si Asher Cadapan Jr. Baradong mga drainage ang karaniwang dahilan na nakikita ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga pagbaha sa Kalakang, Maynila. Kasabay ito ng mga nararanasang pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, agad nilang pinuntahan ang mga flooded area na kanilang nakita sa mga nagdaang araw. Ngunit nadiskubre nila na kailangan lang ng mga ito na linisin ang mga water inlet at agad nang humupa ang mga pagbaha. Bagaman may ilang flooded areas aniya na sadyang may problema sa infrastruktura, gaya anya ng alulod ng isang highway na dumediretso sa kalsada at hindi sa kanal. Pero kami nakita na ngayon mga bagong mga areas na kailangan i-prioritize natin. May mga infrastructure actually na ang kanyang drainage system ay medyo hindi up to standards. Kaya kinocall namin ang mga concessionaires na involved dyan para i-correct nila ang kanilang mga infrastructure. At surgical ang ating approach. Paliwanag pa ni Torre, hindi tumitigil ang MMDA sa paghahanda at pagpapatupad ng mga adjustment hanggat may nakikita silang mga lugar na dapat pang pagbutihin. Ang preparation natin sa mga tag-ulan ay nagsimula na noon pang previous months. Ang sinisiguro natin ay malinis at open ang mga estero. Kaya tama nga itong Yes to Ice campaign natin dahil isa yan sa mga nagiging problema talaga natin pag tag-ulan. Ang block na estero at kaya nililinis natin, inaayos natin, pinapalawak at sinisiguro natin na mabilis ang daloy ng tubig. Kaugnay nito, hinimok ng MMDA ang publiko na makilahok sa kanilang programa sa pangongolekta ng mga recyclable material na papalitan nila ng grocery items. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Health na wala pa rin naitatalang kaso ng Bundibugyo Ebola sa Pilipinas. Gayunman, mas pinaiigting pa rin ng ahensya ang paghahanda upang maiwasan ito. Isa sa mga bagong hakbang ng pamahalaan ang flight mapping ng Bureau of Quarantine para matutukan ang mga biyahero na maaaring may history o koneksyon sa mga bansang apektado ng Ebola. May ulat si Mia Alonso. Habang nakatutok ang buong mundo sa lumalalang Bundibugyo Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo at Uganda,
nananatili namang nakaalerto ang Pilipinas. Ayon kay Department of Health spokesperson Undersecretary Dr. Albert Domingo, mas pinalalakas na ngayon ng Bureau of Quarantine ang pagmomonitor sa mga biyaherong papasok sa bansa na posibleng galing sa mga lugar na apektado ng Ebola. Ayon sa kagawaran, kahit walang direct flights mula sa DRC at Uganda papuntang Pilipinas, mahigpit pa rin nilang binabantayan ang may mga connecting flights sa pamamagitan ng flight mapping. Sa katunayan, na-submit na a few days ago, nabigay na ng Bureau of Quarantine yung eksaktong tawag nila na flight mapping. Ano yung flight mapping? Alam natin ang lahat, wala tayong diretso na pasok ng eroplano mula sa Democratic Republic of the Congo or sa Uganda, pero alam natin yung mga connecting flights, di ho ba, sa mga hub na pinanggagalingan rin doon. Paliwanag pa ng DOH, hindi airborne ang Ebola. Ito ay maaaring maihawa kung mayroong direct contact mula sa body fluid ng isang taong infected nito tulad ng dugo, laway o ihi. Dahil dito ayon sa kagawaran, nananatiling low risk ang Pilipinas sa kabila ng Global Health Alert. Hindi gaya noong 2014 Ebola outbreak na mas mataas ang panganib para sa Pilipinas dahil may mga Pilipinong UN peacemaker na nakadeploy sa mga lugar sa Africa. Kaya naman bagamat kasama ang Pilipinas sa mga bansang nakapila para sa posibleng alokasyon ng bakuna kontra Ebola, hindi pa ito ikinukonsidera na high priority sa ngayon. Actually, lahat po naman ng mga bansa ay kanilang sinasama. Pero ang sabi nga ay risk-based. Kapag nakita natin na hindi naman ganun kataas yung pagkakataon na makuha natin, hindi tayo high priority, pero hindi rin tayo low priority. At lagi tayong dumadaan sa ebidensya. Kung makita natin sa flight mapping ng Bureau of Quarantine na papasok dito ang mga galing sa DRC or sa Uganda, then tataas tayo dun sa priority ng pila na yon. Samantala, ia-update na ng DOH ang ginagamit na Ebola guidelines na nakabatay sa pinakabagong impormasyon mula sa World Health Organization at mga apektadong bansa. Ayon kay Yusek Domingo, mas handa na rin ang Pilipinas ngayon kumpara noong mga nakakaraang taon dahil sa mga natutunang karanasan noong COVID-19 pandemic. Kabilang dito ang mas mabilis na response system, mas maraming PCR machines at mga laboratoryong kayang magsagawa ng agarang testing. Naka-standby na rin ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM at mga subnational reference laboratories sakaling may maitalang suspected case sa bansa. Tiniyak din ng DOH na hindi magiging problema ang pondo para sa mga paghahanda kontra Ebola. Sa kasalukuyan, wala pa ring approved vaccine laban sa Bundibugyo strain ng Ebola. Pero ayon sa WHO, may mga bakunang kasalukuyang ginagawa bagamat posibleng abutin pa ng ilang buwan bago ito maging available. Samantala, patuloy namang nananawagan ng DOH sa publiko na manatiling kalmado at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong source tulad ng DOH at mainstream media. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi fabricated o gawa-gawa ang mga ebidensya laban sa founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta ayon sa kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Samantala, tiniyak naman ng tagapagsalita ni Congressman Romualdez na nakahandang dumalo ang dating House Speaker kung ipatatawag ng Pasig City Regional Trial Court. May report si Benedict Samson. Matibay umano ang stand sa kaso ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez laban sa reklamong extortion in relation to cybercrime laban kay Peanut Gallery Media Network founder and CEO Franco Mabanta. Ayon kay Atty. Elaine Atienza, spokesperson ni Congressman Martin Romualdez, hindi gawa-gawa o fabricated ang kanilang ebidensya laban sa PGMN. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaubaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensyang ipipresent ng mga parties. Matatandaan na nagugat ang reklamo laban kina Mabanta matapos umano nitong mangikil kay Congressman Romualdez na nasa 300 million pesos kapalit ng hindi paglalabas ng umano'y video na nagpapakitang sangkot ang mambabatas sa maanumalyang flood control projects. Depensa ng kampo ng dating House Speaker, hindi pagpigil sa malayang pamamahayag ang kanilang ginawang aksyon laban sa PGMN. That one I can address. We have said it before. This is not about press freedom. In fact, we encourage people, if they have anything against any person, they can report that to the authorities.
But we should always follow the process. Kahapon, dumalo sa arraignment sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 sina Franco Mabanta kasama ang legal counsel nito na si Atty. Bernice Piñol Rodriguez. Pero inihayag naman ni Atty. Atienza na nakahandang dumalo ng hearing si dating House Speaker Martin Romualdez kung ipatatawag ito ng korte. Si Speaker hindi siya nakadalo ngayon dito sa hearing, but is duly represented by counsel. And if magkaroon or if ma-require yung kanyang presence or participation in the case, whether by the court or under the rules, he will comply. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nalulugi ang mga magsasaka sa Benguet dahil sa pagbagsak ng presyo ng repolyo sa mga trading post sa Cordillera. Ayon sa ilang magsasaka, napakababa ng presyo ng repolyo at malayong-malayo kahit sa mismong puhunan nila sa pagtatanim, pag-abono at pag-aani. May ilang magsasaka na ang napipilitang iwan na lang sa taniman ang kanilang mga ani dahil mas malaki pa umano yung magagastos sa transportasyon kaysa posibleng kitain. Alamin natin sa ulat ni Grace Doctolero Live. Grace, wala na bang paraan upang maibenta yung mga aning gulay para makabawi sila sa puhunan? At isa pa, yung hindi na ba natuloy yung sinasabi na dati ng pamahalaan na sila na mismo yung bibili ng sobrang ani ng mga magsasaka? Yes, ang ginagawa ngayon ng mga magsasaka ay pumupunta sila sa iba-ibang mga barangay tulad dito sa Baguio City kung saan inilalako nila o binibenta ang kanilang mga aning mga cabbage o repolyo sa mga residente sa Baguio at ilang mga barangay dito sa La Trinidad, Benguet ng 15 pesos kada kilo. Dahil ang ginagawa ng mga ilang mga magsasaka ay sila na ang naglalapit sa mga residente na sa tulong din ng ilang mga personalidad, ang ilan naman ay mga government officials para lang maibenta ang kanilang mga aning mga repolyo. Halos mawalan na ng pag-asa ang ilang magsasaka sa Benguet dahil sa matagal ng pagbagsak ng presyo ng repolyo na hindi na raw sapat para mabawi man lang ang kanilang puhunan. Ayon sa mga farmer, umabot na sa halos 18 hanggang 20 piso ang gastos sa produksyon bawat isang kilo ng repolyo dahil sa mahal na abono, pesticide, labor at pamasahe ng mga truck. Pero sa mga trading post, may mga araw na umaabot na lang sa 3 hanggang 10 piso kada kilo ang bintahan ng repolyo. Dahil dito may mga magsasaka na hindi na lang umaani ng kanilang tanim dahil mas malaki pa raw ang magagastos nila sa paghakot at pagbibiyahe kaysa sa posibleng kita. May ilan din na napipilitang iwan na lang ang mga repolyo sa gitna ng taniman habang umaasa na may bibili o kukuha nito. Dismayado rin ang ilang farmer dahil paulit-ulit na raw ang nangyayaring ganitong sitwasyon tuwing peak harvest season. Anila matagal na rin nilang inirereklamo ang problema sa mababang farm gate price pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nararamdamang malinaw na pangmatagalang solusyon. Kaugnay nito, kinilala naman ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na malaking problema pa rin ang mababang farm gate price ng mga produktong agricultural at ang malaking agwat nito sa presyo sa palengke. Pero sa mga magsasaka, hindi na raw sapat ang mapahayag at pag-amin sa problema kung patuloy naman silang nalulugi sa kada ani. Nananawagan sila ng mas agarang aksyon tulad ng direktang pagbili ng gobyerno sa mga gulay, dagdag cold storage facilities at mas maayos na sistema sa paglabas ng mga ani sa merkado. Aga umaasa ang mga magsasaka na hindi na muling mauwi sa pagkasayang ang kanilang pinaghirapang ani sa mga susunod na anihan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Agad binaha ang ilang mga barangay sa Malolos, Bulacan dahil sa naranasan mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Kaya ngayon pa lang pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ang mga barangay na mga
magagamit kontra baha gaya ng mga water pumps at sandbags. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaanong karaming sandbags at mga water pump ang kailangang i-produce sa bawat barangay? Magandang tanghali, Ella. Hindi bababa sa 2 water pump at 20 sandbags yung kailangang i-produce sa mga barangay dito sa Malolos, Bulacan. At ito nga ay dapat mai-produce sa bawat barangay bilang proteksyon na rin kontra baha. Dahil sa naranasang pag-ulan itong Lunes na nagdulot ng matinding pagbaha sa ilang barangay sa Malolos, pinulong ng city government ang mahigit 50 barangay captains sa syudad upang makagawa ng mga paraan na maibsan ang pagbaha sa mga susunod na buwan pagsapit ng tag-ulan at panahon ng bagyo. Sinabi ni Malolos City Mayor Christian Natividad, paraan niya maibsan at huwag makapasok ang baha sa mga bahay sa barangay. Nangangailangan sila ngayon ng mga sandbags at water pumps sa bawat barangay. Pakiusap nito sa mga barangay official na ngayon pa lang ay makapag-produce ng higit 20 sandbag at 2 water pumps sa mga barangay. Sakali namang kulangin sila at walang mai-produce, may plano na ang city government ng Malolos na magbigay sa bawat barangay, lalo na sa mga lugar malapit sa mga ilog at coastal areas. Pero ngayon pa lang ramdam nyo na, nakita nyo yung bagsak ng ulan. Medyo kakaiba talaga, di ba? Yung ibang mga barangay, meron na po yun. Yung mga wala pa at pangailangan nila, bibigyan naman po natin. Pati yung paghuhukay. Samantala, malaking tulong naman sa mga residente ang sandbags, lalo na't magsisilbi itong pangharang para huwag pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Gayon din ang water pump para makontrol at mabawasan ang pumapasok na tubig, lalo na sa mga lugar malapit sa mga ilog. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Mas pinaiigting pa ng Department of Education at Pamahalaang Panlalawigan ng Agusan del Sur ang mga paghahanda para matiyak ang maayos, ligtas at maginhawang pananatili ng mga kalahok sa 66th Palarong Pambansa. Mula sa Agusan del Sur, may report si Alan Manansala live. Alan, kumusta yung sitwasyon dyan? At may mga delegates na bang dumating mula sa iba't ibang panig ng bansa? Yes, Aga, dito nga sa harap ko ay dumating na yung mga delegates mula sa Region 10. At patungkol naman sa kalagayan ng panahon, Aga, kanina nakaranas tayo ng panakanakang pag-ulan na bagamat tumigil na ito pero makulimlim pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, kung saan isa ito sa mga venue ng gaganaping palarong pambansa. Abala nga, Aga, ang Department of Education, gayon din ang Pamahalaang Panlalawigan ng Agusan del Sur sa mga panghuling paghahanda para sa pagdaraos ng 66th Palarong Pambansa. Ngayon niyang darating na May 24 hanggang 31. Kabilang sa mga inihandang programa ang Libreng Sakay Initiative, kung saan maaaring makasakay ng libre ang mga atleta, coach, guro at manonood sa mga itinalagang e-bus at tricycle sa 36 na playing venues sa Bayuga City at mga bayan ng Bunawan, Esperanza, Talacogon, Prosperidad at San Francisco. Layunin ng programa, Aga, na mapadali ang pagbiyahe ng mga delegado at matiyak ang kanilang kaligtasan at kaginhawahan sa buong panahon ng palaro. Bukod sa transportation assistance, naganda rin ang pamahalaang panlalawigan ng mga libreng tourism activities para maipakita ang mga tanawin at kultura ng Agusan del Sur at karatig ng Surigao del Sur. Kabilang sa mga maaaring bisitahin ng mga delegado ang Tugunan Falls, Vega Falls, ang Ecotourism Park, Puting Buhangin Cave, Agusan Marsh Wildlife Sanctuary at Tuog Centennial Tree. Kasama rin sa mga tour destination
ang Britannia Group of Islands at Enchanted River sa Surigao del Sur sa ilalim ng pakikipagtulungan ng dalawang probinsya. Sasagutin din ng programa ang mga gastusin sa transportasyon at entrance fees ng mga sasali sa mga tour. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalaga ang mga ganitong hakbang upang maging mas organisado, makabuluhan at higit na kaaya-aya ang karanasan ng mga kabataang lalahok sa palarong pambansa. At bukas aga aasahan natin na muling magkakaroon ng final briefing ang mga organizers para naman sa mga medyang magko-cover ng event. At araw ng linggo ay opisyal nang bubuksan ang naturang programa aga. Aming salamat, Alan Manansala. Mismong si US Secretary of State Marco Rubio na ang nagpahayag ng isang malaking national security threat o banta sa seguridad ng Estados Unidos, ang bansang Cuba. Ayon kay Rubio, napakababa ng tsansa na madaan pa sa mapayapang kasunduan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod ito ng formal na pagsasampa ng kasong murder o pagpatay ng US laban kay dating Cuban President Raul Castro, kaugnay na ang pagpapabagsak sa dalawang eroplano noong 1996 kung saan nasawi ang ilang Amerikanong sibilyan. Binalaan din ni Rubio ang Havana na may karapatan at obligasyon si President Donald Trump na protektahan ang Amerika sa anumang banta. Kasabay nito, inakusahan din ng US official ang Cuba na isa sa mga pangunahing sponsor ng terorismo sa buong rehiyon. Pinasinungalingan naman ni Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez ang mga pahayag ni Rubio. Sa kanyang ex-post, sinabi nitong sinusubukan lang ng US na mag-udyok ng military aggression laban sa Cuba at walang awa nitong pinapahirapan ang bansa. Muling pinressure ni US President Donald Trump ang US Supreme Court hinggil sa magiging desisyon nito sa issue ng birthright citizenship. Ayon kay Trump, magiging isang kahihiyan kung papabor ang mga mahistrado sa karapatan sa birthright citizenship o otomatikong pagkamamamayan ng sinumang ipinanganak sa Amerika. Sa isang pagtitipon sa White House, binigyang diin ni Trump na napakalaking desisyon ang gagawin ng Korte Suprema. Bagamat mayorya ng mga mahistrado ay konserbatibo, hindi lahat ay palaging pumapabor sa mga polisiya ni Trump. Ang isyong ito ay sentro ng mas malawak na kampanya ni Trump laban sa imigrasyon at sa mga undocumented migrants. Birthright citizenship is done by no other country in the world the way we're doing it. We're a laughing stock. And if the Supreme Court approves that decision, they have done a great disservice to the United States of America. It would be a disgrace if the Supreme Court of the United States allows that to happen. Remember what I said, 20 to 25% of the people coming into our country will come in through birthright citizenship. They'll become citizens through birthright citizenship, and it'll cost us numbers that are, I don't even think they're doable. And it's all up to a couple of people. And I hope they do what's right. Birthright citizenship is a disgrace. Kinansela ng Democratic Republic of the Congo ang kanilang World Cup training camp sa capital na Kinshasa dahil sa lumalalang outbreak ng Ebola sa silangang bahagi ng bansa. Inilipat ang pag-eensayo sa Belgium matapos magpatupad ang Amerika ng travel ban sa mga biyaherong nanggaling sa DRC sa nakalipas na 21 araw. Ligtas sa restriksyon ang mga manlalaro dahil lahat sila ay nakabase sa labas ng bansa. Ngunit nanganganib namang hindi makapunta ang kanilang mga local fans dahil sa pansamantalang paghinto ng US visa services. Umabot na sa mahigit 130 ang nasawi dahil sa Ebola outbreak. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 62, versikulo 1 na nagsasabi,
Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. At yan ang mga balita namin tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!